Sa likod ng matinding pamamanata ng bawat deboto ng itim na Nazareno ang kanya-kanyang kwento ng paggabay at milagro umano mula sa puon. Kaya naman ngayon pa lang, ramdam na ang sigla ng mga namamanata lalo na't kapistahan na bukas. Live mula sa Quiapo sa Maynila, makibalita tayo kay Pia Arcangel. Pia? Maki, nagpapatuloy nga ang oras-oras o hourly masses ngayon dito sa Quiapo Church na nag-umpisa kaninang alas 5 ng hapon. At sa ngayon ay siksikan na sa loob ng simbahan, pero sa labas ay maluwag pa rin ang Plaza Miranda at malaya pang nakakagalaw ang mga tao. Sino ba ang Poong Nazareno para sa inyo? Para sa 85 taong gulang na si Nanay Josefina, nagsilbi siyang mapagmahal na ama at hindi raw hadlang ang kanyang edad para ipagpatuloy ang kanyang pamamanata. Mula kasi sa pagiging ulila hanggang sa magkaasawa at anak, hindi raw nawala ang debosyon niya sa Poon. Nag-umpisa ako dito, wala akong hinihinga ng tulong kundi siya. Kapansin-pansin naman ang mga debotong gaya ni Eugenio Polo na nakabihis Nazareno. Ang panalangin niya naway mabigyan siya ng Poon ng kakayahang makapaggamot ng tao. Pag hingi namin ng tulong sa ama, kami pinagkakalooban. Ang nooy sakitin namang si Brother Romy Rojas na dinadala tuwing pista, ngayoy masiglat patuloy na naninilbihan tulad ng ibang deboto. Sa nakalipas na 36 na taon na pagpapasan sa Poon, personal niyang nasaksihan ang maladagat na dami ng mga deboto tuwing pista. Tinatayang 11 milyong deboto ang inaasang makikibahagi sa pista ng Poong Nazareno sa kapistahan. Malit ako, sakitin akong bata. Tapos ginawa ng nanay ko, sinimba ako dito, binigisan ako ng Nazareno. Yun, simula noon, hindi na ako naging sakitin. Kung mag-edad akong 15 anyos, sinubukan kong mamamasal, nakayanan ko. Isa sa mga paghahanda ng pamunuan ng Quiapo Church ay ang pagtitiyak na bukas ay maluwag ang mga entrada ng simbahan maski dito sa gilid. Kaya ang mga nagbebenta ay pinatabi muna at pansamantalang nananatili dito sa kalsada. Ate, okay lang po ba sa inyo na nandito kayo sa kalsada? Opo, kasi nirerespeto po namin yung pista ng Quiapo para hindi po kami nakakasagabal. Hindi pa man ramdam ang bulto ng tao dito, ramdam na ramdam naman ang sigla sa paligid ng Quiapo Church dahil sa mga nagda-dragon dance. Paniwala ng ilan, sa bawat pagtambol may kaakibat daw na swerte at pampatanggal ng masasamang elemento. Masigla rin ang bentahan ng mga religious merchandise. Maging ang mga misang isinasagawa kada oras, punong-puno. Hinati naman ng Manila Police District ang itinalaga nilang 3,000 pulis sa mga panulukang daraanan ng prosesyon. Wala pang abiso sa ngayon kung papatayin ang signal ng mga mobile network sa araw ng pista. Noong isang taon kasi, pinasya ng NTC na gawin ito dahil sa banta di umano ng terorismo sa lugar. So far, yung paligid ng Quiapo ay very peaceful pa. Nandiyan yung mga kapulisan natin visible sa bawat oras. At may mobile din tayo sa paligid na nagkasama sa monitoring din po. Samantala, Maki, sa mga sandaling ito ay biglang nagsisilong ang mga tao dito sa labas ng Quiapo Church dahil ilang minuto lang nakalilipas ay biglang bumuhos ang ulan. Kaya naman yung ilan nating mga kapuso, yung mga deboto po ay pansamantalang nagsilong. At mamayang alas 3 o bukas na alas 3 na madaling araw, Maki, ay inaasahang mag-uumpisa na yung vigil at muling magre-resume yung hourly masses dito sa Quiapo Church. At bukas ng umaga, inaasang mismong si Cardinal Tagle ay manguna sa isang mga misa habang hinihintay ng mga deboto rito ang pagbalik ng imahe ng Poong Nazareno mula sa Quirino Grandstand. Maki? Pia, sa Quirino Grandstand, nakakalat yung mga first aid stations. Diyan din ba sa Quiapo, ganun din ang sitwasyon? Meron ding mga ilan-ilan, Maki. Actually, ang napansin natin, meron din mga nakapaskil para dun sa ating mga kababayan na naririto, na mga signage kung saan naka-indicate rin kung saan yung mga first aid booth na pwede nilang puntahan. At ang personal nating nakita kanina, Maki, ay ang mga mobile medical units, yung mga ambulansya na ginagawa ring mobile clinic. At bukod dito ay nagkalat na rin yung mga police, syempre na nagbabantay rito. At ang napansin rin natin kanina, Maki, bukod sa mga medical booth, meron din mga tinatawag na pamisa booth. So dito, maaari kang magsulat ng iyong mga intensyon para sa misa at ihulog ito sa parang drop box, At meron na
mga papel, mga ballpen na ipinoprovide na ang simbahan para sa mga deboto. Pia, I guess ang problema pagka maraming tao is petty crimes, no? May naitala na ba dyan na mga ganitong kaso? Actually, Maki, tanong natin kanina dun sa Plaza Miranda PCP, ang sabi nila, meron sila so far 3 kaso ng petty crime. So, theft ito ng cellphone at wallet. At sabi nila, yung mga ganitong petty crime na naitatala nila, pakiramdam nila, no, o hinala nila, ang mga nagsasagawa nito ay mga dayo lang o hindi talaga taga rito sa Quiapo dahil sabi nga nila ay generally naman peaceful ang sitwasyon dito. Pia, kumusta naman dyan ngayon? Umulan. Hindi pa rin matinag ang mga deboto, no? Actually, Maki, nung bumuhos ang ulan, no, habang niroroll yung ating report, nakita natin yung mga deboto pumunta dito sa gilid natin. Pero kung makikita mo, no, meron pa rin no, yung ilan na naglalakad dyan sa plaza. At kanina kasi yung mga nag-aabang dyan, pumasok na sila sa mismong simbahan. At ang iba naman dito, nasa harapan natin. Kasi yung harapan natin, nakaharap tayo dito no, sa Plaza Miranda. So may masisilungan sila. Pero hindi sila, Maki, umaalis. Dahil karamihan sa kanila mag-aabang na hanggang bukas dahil yung iba ay ayaw mawala ng pwesto, ika nga, at gusto nila nasa loob na rin sila ng plaza o di kaya ng simbahan para salubungin ang imahe ng itim na poon, Maki. Maraming salamat, PR Kanghel.